Tupad sa aking aral, Ama't ako'y mananan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Batiin po muna ang katabi ng magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ito po ang huling linggo bago natin ipagdiwang sa darating na linggo ang pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. Kaya nga, narinig natin sa ating pagbasa ngayon ang isa sa pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang habilin ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. At ang habilin na ito ay ang habilin ng pag-ibig. Kaya nga ang pinakasentro at pinakatema
ng mga pagbasa natin sa linggong ito ay tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. Kaya nga sinabi ni Jesus Nazareno sa huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, ito ang iniuutos ko, mag-ibigan kayo. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang ibang obligasyon na itinuro sa Jesus Nazareno kung hindi ang tungkulin na umibig o magmahal. Uulitin ko po, walang ibang obligasyon ang itinuro sa Jesus Nazareno kung hindi ang tungkulin na umibig at magmahal. Kaya nga kung inyong mapapansin, dahil ang pag-ibig ang pinakasentro at buod sa mga itinuro at hinabilin ni Jesus Nazareno, masasabi nating walang bagay ang hindi saklaw ng pag-ibig. Uulitin ko po, walang bagay ang hindi saklaw ng pag-ibig. Narinig natin sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig at ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano pong ibig sabihin nito? Ang sino mang tao na hindi marunong umibig, ibig sabihin wala siyang kaugnayan sa Diyos. Ang sino mang tao na madamot sa pag-ibig, ibig sabihin, hindi niya kilala ang Diyos. Sapagkat makikilalang tayo'y nasa Diyos kung tayo ay marunong umibig ng tunay at totoo. Sapagkat ang bawat umiibig ay kapanig ng Diyos. At alam naman po nating lahat na walang bagay ang umiiral sa mundo nang hindi dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ang atin pong Diyos ay may walang hanggang disposisyon na magbigay ng puwang para sa ating lahat. Kaya nga ang ibig sabihin ng pag-ibig, ang pag-ibig ay hindi lamang emosyon o pakiramdam sa pagitan ng mga tao. Ang pag-ibig ay isang banal na kapangyarihan na matatagpuan sa puso ng bawat nananalig at sumasampalataya sa Diyos. Uulitin ko po, ang pag-ibig, hindi lang yan basta emosyon. Ito ay banal na kapangyarihan na matatagpuan sa puso ng isang sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, ang isa sa pinakamahusay na paglalarawan ng pag-ibig ay hango sa pagkakaunawa ni San Pablo. Ayon sa kaniya, ang pag-ibig dapat laging matiyaga, ang pag-ibig dapat laging mabait, ang pag-ibig marunong magtiis, ang pag-ibig patuloy na naniniwala, at ang pag-ibig ay walang hanggang umaasa. Gaya na lamang ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, hindi lamang tayo inibig,
kinahabagan at kinaawaan pa tayo. Kaya nga bilang isang tanda na tayo'y umiibig, dapat marunong tayong magpatawad. Dapat natututo din tayo na maging mahabagin sa ating kapwa. Sa mga pagkakataong tayo'y inuusig, kinukutya o nililibak ng mundo, isang mabitang pagkakataon ito upang ipakita at ipadama ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, hindi tayo makikipaglaban ng madugo at marahas. Nang dahil sa pag-ibig, pipiliin natin maging mabuti at mapagbigay kaysa piliin ang pagiging makasarili o madamot. Nang dahil sa pag-ibig, matututo tayong magpakumbaba. Nang dahil sa pag-ibig, papanig tayo sa gawaing tama, makatao at makadiyos. Nang dahil sa pag-ibig, handa nating ibigay ang ating mga sarili sa ngalan ng katotohanan at kabutihan. Nang dahil sa pag-ibig, matututo tayong magtiis at magparaya. Nang dahil sa pag-ibig, pipilitin nating mabuhay sa kabanalan. Kaya nga bilang mga alagad at disipulo ni Jesus Nazareno, ganitong pag-ibig po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. Pag-ibig na minamahal ang Diyos ng buong isip at buong kalooban. Gayon din naman, minamahal natin ang ating kapwa sa kabila ng kanilang napakaraming kahinaan at karupukan. Pag-ibig na handang magmalasakit para sa kapakanan ng iniibig. Isang pag-ibig na handang magpatawad sa mga pagkukulang ng ibang tao. Kaya nga tamang-tama po yung lyrics ng isang sikat na kanta. Ang sabi dito, pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at sa ating mga kaluluwa. Ang pag-ibig din ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig din ang siyang buklod natin na hindi mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Kaya't magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y mga bigo, huwag nating lilimutin na may Diyos tayo na palaging nagmamahal sa atin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, as Saint Therese of Lisieux says it perfectly, let us all love, since that is what our hearts were made for. Magmahalan tayo, sapagkat ito ang pangunahing dahilan kung bakit tayong lahat may puso. Ang puso natin dapat nakalaang pumintig at magmahal sa Diyos at sa kapwa. Sa araw pong ito, hinahamon tayo ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Huwag tayong matakot umibig, sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.